opportunity po, privilege para maihayag po natin yung salita ng Panginoon at mapag-aralan ngayong umaga. Welcome po kay Pastor Michael at kay Pastora. Welcome po kayo sa gawain. Mapalad tayo dahil kasama natin ngayon ang ating isang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, itinataas namin ng Diyos ang iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa buhay namin. Lord, salamat po, Ama o Diyos, sa pong isang linggo, Panginoon, sa iyong proteksyon, paggabay, patnubay, sa iyong mga anak po, Panginoon. Salamat po, Ama, ngayong umaga, o Diyos, narito, Panginoon, ang iyong lingkod. Panginoon, nagpapakumabang loob. Panginoon, pakalinisin mo, Lord, ang aking puso. O Panginoon, we need your wisdom, knowledge from your anointing, from you, O God. Panginoon, dalangin kayo na, O Diyos, ang makikinig na yung mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pandinig, buksan mo ang kanilang mga puso sa pakikinig na yung mga salita po, Panginoon. At maunawaan namin, Lord, ano mga, Lord, ang purpose mo o layunin mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Papakan natin ang Panginoon. Kayo ba'y handa nang makinig sa salita ng Diyos? Amen! Amen. Kaya nga po ay Sunday School. Kaya po ay patuloy natin ang pag-aralan yung salita ng Panginoon. Dahil yung salita po ng Diyos, ito po ang nagbibigay sa atin ng gabay. At ito po ang nagpapalakas sa atin, nagpapatibay, lalong lumalalim ang ating relasyon at pundasyon sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga po sa atin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang tayo ay nabubuhay, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil ito po ang ating pagkain. Mga kumakain ito sa physical, especially po kakain po tayo sa spiritual sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ito po ang nagpapalakas sa atin. Kung minsan tayo nanghihina, pinapalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral at pagbabasa ng kanyang mga salita. Okay, our topic today is about God is a good to righteous people. Ayan, ang kabutihan ng Diyos sa mga matuwid na tao. Okay, atin pong basahin sa kung kayo may mga Bible, alam niyo pong sundan, at sa ating mga selected scripture, sa mga awit 73 verse 1. Kay buti ng Diyos sa mga taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Tayo mga anak ng Diyos, tayo ay kinakaluguran ng Panginoon dahil tayo ay patuloy na namumuhay ng matuwid. Kaya po ito ang verse na ating pag-aaralan ngayon dahil patuloy tayo ini-encourage ng Diyos na tayo ay mamuhay ng marangal, ayon sa kanyang kalooban at matuwid na pamumuhay. Maliwanag po sa ating binasa, mabuti ang Diyos sa ating buhay. It's a great privilege para pumaranasan natin ang katapatan at kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Ito po ay dadaloy sa ating buong pamilya. Kapag tayo po ay namumuhay ng marangal, matuwid, kaaya-aya sa Panginoon, yun din po ang gagawin ng ating buong pamilya. Kasi yun ang nakikita sa atin bilang mga ama at ina ng tahanan at nakakilala na hinirang at pinili ng Diyos, yun ay patuloy nating isabuhay yung mga salita ng Diyos. Sabi nga, napakahalaga po sa buhay natin na always clean heart. Napakahalaga po yun sa atin, laging malinis ating mga puso. Laging nakaimbak sa ating mga puso yung kalinisan. At laging nakaimbak yung salita ng Panginoon sa atin. Kaya po, kung ano man ang ating mga minsan nararamdaman po natin, i-let go na po natin yan. Hindi po yan nagiging mabuti sa atin. Hindi po yan nakakatulong sa atin. Kung ano man ang nararamdaman ating mga puso, minsan na hindi maayos, hindi maganda, tanggalin po natin yan. Dahil hindi po yan kalugod-lugod sa Panginoon at hindi po yan ang pamumuhay na matuwid. Ang matuwid po na pamumuhay at marangal ay laging humble heart sa Diyos. Laging humble heart sa kapwa. Ayan. Sa lahat ng bagay, lagi tayong mapagpakumbabang loob. Kaya po kay buti ng Diyos sa mga
taong matuwid, sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Bakit laging sinasabi ng Panginoon, maging malinis ang ating mga puso? Dahil yun ang ninanais, at yun ang hangarin, at yun ang gusto ng Panginoon, na ang puso natin ay maging malinis. Kasi kung anong nasa loob, siya ang lalabas. Kung kapag ang sa puso mo at kalooban ay puro kabutihan po yan, at puro pagpapala po ang nilalabas po sa ating mga labi. Puro kabutihan, puro pagpapala ang lalabas po sa ating mga sinasabi. Kaya po napakahalaga po sa ating binasa, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng tao ang puso ay malinis. Lagi nating ihabit po natin. Lagi nating panatilihin ang puso natin na maging malinis. Dahil minsan po ang kaaway ay nandyan lang yan. Pero kapag ikaw ay manatili sa salita ng Panginoon at pinamumuhay mo ang salita ng Panginoon, never po natin yung ma-encounter yung mga bagay na yan. Kasi laging malinis ang puso natin. Wala tayong ibang iniisip, puro kabutihan para sa Panginoon. Puro kalugod-lugod sa kapwa, puro kalugod-lugod sa Panginoon. Wala ka bang ibang ininanais na, Lord, ikaw ang maluhati sa buhay ko. Ikaw ang makita sa buhay ko, Panginoon. Ayan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, kaya tayo, lagi-lagi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi minsan po, aminin po natin, minsan tayo ay nagkakasala din. Amen. Diba? Minsan nakakabitan tayo ng salita na hindi maayos sa ating kapwa. Minsan, bakit kaya nakapagsalita ng gano'n? O, diba? Kaya nandyan po ang habag, biyaya ng Diyos sa buhay natin, na patuloy ang Panginoon na binibigyan tayo ng chance para tayo ay patuloy na maging malinis ang ating mga puso. Ayan, there are 2 points. Ayan. The righteous person will not fail. Ang matuwid na tao kailanman ay di nabibigo. O diba? Kapag tayo pala ay matuwid, kapag tayo ay totoo na naglilingkod sa Panginoon, kahit ano ang desire ng puso natin, ano ang ninanais ng puso natin, ibibigay ng Panginoon. Hindi tayo mabibigo kung ano man ang ating hinihiling sa Diyos. Kung ano ang ninanais natin sa Diyos, ibibigay yan sa atin ng Panginoon, lalo higit sa ating buong pamilya. Diba, isa sa pinakamasarap, pinakamasaya na naglilingkod sa Panginoon yung buo ang pamilya. Yan po ang hinahangad ng mga totoong Kristiyano. At yan po ang hinahangad ng mga anak ng Diyos. Madala nila ang kanilang buong pamilya para maglingkod, manalig, manampalataya sa Panginoon. Kaya po tayo, mapalad tayo. Ngayon pa lang, nakakilala na tayo sa Panginoon. Mga kabataan, mapalad kayo na kayo ngayon pa lang sa inyong kaedad. Edad pa lang yung ganyan, nakakilala kayo sa Panginoon. Bakit? Kasi pag nagpamilya kayo, alam nyo ang magiging result ng inyong mga anak. Sama-sama kayo maglilingkod sa Panginoon. Kung mapapansin po natin sa mundo, marami pong mga magulang ang problema ang anak. Amen. Problema ang anak. Nalulong sa mga masamang bisyo, nalulong sa mga kamundong gawain. Lahat po. Kaya po tayo mapalad na mga magulang na nandito, na mga anak nyo ay naglilingkod sa Panginoon. Mga kabataan na nandito, mapalad kayo. Kung wala man ang mga magulang ninyo, ipag-pray ninyo sa Panginoon. Huwag kayong magsawang manalangin sa Diyos. At kayo mismo rin ang gagamitin ng mga kabataan. Kayo ang gagamitin ng Diyos para madala nyo ang inyong mga magulang. Dapat nandun ang pagbabago. Change your life. Mayroong pagbabago sa buhay natin para makita na kayo nga ay binago ng Diyos. Makita na kayo ay totoo na naglilingkod sa Diyos. Na ang pinaglilingkuran nyo ay buhay at makapangyarihan na gagalaw at kikilos sa buhay ninyo at sa buong pamilya niyo. O diba? Kapag kayo naging mabuting anak, maa-amaze sila. Bakit ba yung anak ko ngayon na? O someday, di na yan sa kahit di na kayo magsalita, pero mas the best. Kung kayo mayroong tapang, mayroong kayong boldness na nakaimbak sa puso ninyo, mag-share kayo ng Word of God sa inyong mga magulang. Huwag nyo ikahiya ang salita
lingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, may katapangan yan para ibahagi, i-share yung salita ng Panginoon sa mga kaibigan. Ayan. Kaya po napakahalaga po sa atin na mga lingkod ng Panginoon, na mga pinili. Tandaan po natin, sa libo-libong tao, milyon-milyon na tao, isa ka sa pinili at hinirang ng Panginoon. Napakahalaga ang buhay mo. Kaya ka pinili ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Grabe po ang kabutihan. Grabe po ang katapatan ng Panginoon. Kaya po sa buhay natin, magpatuloy lang po tayo. Ano man ang ating mga na-encounter, ano man ang mga challenges sa buhay, ano man ang ating mga nararanasan sa buhay, part yan ng buhay. Kaya nandito pa tayo. Pag sa langit ka na, wala na ang lahat ng yan. Puro na tayo kasiyahan. Lahat po nagpupuri na tayo sa Panginoon, di ba? Hanggat dito tayo sa lupa, hindi tayo exempted, mga kapatid. Makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin. Mga dagok sa buhay natin. Mga yugto sa buhay natin. Normally po, makakaranas po tayo noon. Alam niyo kung bakit? Yan din ang magpapatibay sa atin. Kapag napagtatagumpayan po natin yan, wow, to God be the glory. Palakpakan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, Lord, salamat. Itinutuwid mo kami. Lord, salamat. Patuloy mo kami binabago. Magpasalamat po tayo. Huwag na tayo magmurmur sa Panginoon. Lord, bakit Kristiyano ako? Bakit nakakaranas pa ako ng pagsubok? Normal po yun. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Kaya kaya natin lahat. Magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Never give up sa Lord. Kapag nag-give up ka, sunod-sunod ang problema mo sa buhay mo, kapatid. Kapag nagbitaw ka sa Panginoon. Dahil tayo alam na natin, mapalad tayo kapag tayo dumanas ng pagsubok. Si Lord lang ang solusyon ng lahat. Walang iba po. Ang Panginoon lang ang solusyon ng lahat. Amen po ba? Amen. Ayan. Hindi ako galit, ha? Ganyan po ako magsalita. Minsan nga sa bahay, akala nila, nag-ano kami, parang nagtatalo-talo na, pero hindi po yun. Ganyan po kalakas ang boses ko. Gusto ko kayong gisingin. Ayan. Gisingin yung mga kaisipan natin para makinig kayo ng salita ng Panginoon. Para bukas ang iyong pandinig. Bukas ang iyong kikinig sa salita ng Panginoon. Huwag niyo muna po mga nanay. Huwag niyo muna isipin yung mga, ay, wala kaming ulam, wala kaming bigas. Ano kaya? Huwag muna. Dito kayo sa church, dapat i-concentrate natin sa Panginoon. Dapat i-concentrate natin dahil ang araw na ito ay para sa Diyos. Anim na araw na po para sa atin, isipin nyo, ang buti talaga ng Panginoon, ano? 7 araw yun, isa lang sa Kanya. Hindi mo pa maibigay ang the best. Ang isip mo kung saan pa lumalaro ang isip mo. O, di ba? Kaya dapat tayo ibigay natin ang araw para sa Panginoon. Eh, sabi nga ng Lord, isang araw eh. Eh, sa atin ano ito? Hindi, 2 oras. 2 hours. Sa naman, Brother Doy. Yan. Meron tayong mga Kaya tayo pag na-check, huwag tayo magtampo. O hindi na po usang tampo-tampo ngayon. Alam niyo, pag nagtampo-tampo ka, ikaw ang talo. Bakit? Kasi guilty ang puso mo. Lalo na pag nakikita mo pinagtatampuhan mo, ikaw mismo iiwas. Diba? Aminin. O, diba? Ranas ko po yan. Ranas ko po yan. Kung may sama ka ng loob, hindi ka makatingin sa Kanya, iiwas ka pa. Ibig na ipagpanalangin mo, Lord, baguhin mo ang puso niya. Ano yung ginagawa ko ngayon? Sabi ko, Lord, patawarin mo ang kanilang ginagawa, hindi nila alam. Kung sila ay magsasama, mayroong kasama ng loob. Pinagpipray ko po yan. Someday, makakakilala sa Panginoon. Diba? Hallelujah. Ayan, ganyan po kabuti ang Panginoon. Ano pa natin, patay nakakaano. Ayan, kay buti ng Panginoon sa buhay natin. Basahin po natin sa awit 112 verse 6.
Hindi nabibigo ang taong matuwid. Hindi nalilimutan kahit isang saglit. Grabe talaga, no? Ganyan tayo kahalaga sa Panginoon. Ganyan tayo kabuti sa Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Sabi ng kahit isang saglit. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Ganyan tayo pinapahalagahan ng Panginoon. Mga kapatid, at minsan, nagpipray ka sa Panginoon, Lord, bakit? Minsan magtatanong pa tayo, Panginoon, bakit hindi ka binibigay? Hindi ka pa prepared. Hindi pa para sa'yo. Hindi pa binibigay ng Panginoon kasi pagkalooban ng Panginoon, kalooban ng Diyos, ibibigay sa inyo. Sa prayer po, may tatlo po yan. Yes, no, wait. Tatlo po yan sa pananalangin. Kaya makalong ka lang sa wait kasi hindi ka pa handa. O diba? Sa mga salita lang po ng Panginoon, maano ka na po, masisiglahan ka na po. Kaya po tayo sa mga ninanais at dinidesire natin, mga puso natin, huwag kayong manghina, huwag kayong manlupaypay. Ang sabi ng Panginoon, napakalinaw po ang sabi ng Diyos, hindi nabibigo ang taong matuwid, di nalilimutan kahit isang sabihin. Hindi po tayo malilimutan ng Panginoon. Ang lahat ng mga anak niya nakatatak na po yan sa Panginoon. Yung mga pangalan natin nakasulat na po yan sa palad ng Diyos, mga kapatid. Isa ka, mapalad ka na nakakilala ka sa Panginoon. Isa ka sa hindi mabibigo kung ano man ang ninanais at dinidesire ng Panginoon. First priority po natin ang buhay natin sa Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo, basta unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Pangalawa na po yung iba. Lagi po natin isa-isip. It's sa puso ang maging priority si Lord sa buhay. Second point, God is a place with the righteous people. Nalulugod ang Diyos sa bawat taong matuwid. O di po ba? For example, di ba pag ikaw ay may tao kang nakilala mo siya, ang bait-bait niya, parang nasa kanya na lahat ng katangian. Di ba natutuwa tayo kapag may ganong mga karakter? Ayaw, mas more sa Panginoon. Kapag tayo ay patuloy na binago ng Panginoon, patuloy na tayong mamuhay ng marangal, mamuhay ng may kalinisan, may katuwiran, tuwang-tuwa po ang Panginoon. Nalulugod ang Diyos sa atin, mga kapatid. Tandaan po natin, nalulugod ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Wala pong maililihim sa Panginoon. Lantad po tayo. Simula dulo ng buhok hanggang katalampakan. Kilalang-kilala tayo ng Panginoon kung ano ang ginagawa mo sa araw-araw. Sa pakikipagbaka mo sa mundo, alam ng Panginoon, 24/7 nakatingin sa iyo ang Diyos. Kung ang ginagawa mo ba ay matuwid para sa Kanya, alam niya ng Panginoon, mga kapatid. Walang naililihim. Hayag lahat tayo sa Panginoon. Kaya po, talagang ang Diyos po ay napakabuti sa atin. Ang taong may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad na maiibsan. O diba, yung sinasabi ko kanina, na kahit napakaraming pagsubok sa buhay natin, ang lahat ng solusyon ay mula sa Panginoon. Basahin po natin sa Kawikaan 12, verse 2. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama, siya ay nagagalit. O diba? Maliwanag po yun, kaya tayo, huwag tayo magkaroon ng galit sa kapwa. Ayaw yun ng Lord. Ayaw yun ng Panginoon. Magalit tayo sa kapwa. Kaya dapat tayo ay laging malinis ang ating mga puso. Mamuhay po tayo ng marangal para tayo ay kaluguran ng Panginoon. For example po, si Prophet si Ho. O diba si Ho, si Paul, si Peter, yan po ay kinalugdan ng Panginoon. Kinaluguran po siya ng Panginoon dahil sila po ay namumuhay ng matuwid.
Namumuhay po sila ng matuwid. Kaya po tayo, patuloy lang po tayong mamuhay ng matuwid sa Panginoon. Si Abraham po, best friend forever po yan ng Panginoon. Naging marangal, matuwid din po ang kanyang pamumuhay. Tandaan po natin, kapag tayo po ay mamuhay ng naayon sa kalooban, mamuhay tayo ng matuwid, may kalinisan sa Panginoon, ibang klase po ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. May mga sorpresa po ang Panginoon sa buhay natin. Mararanasan po natin sa buhay natin yung buhay na mapayapa, buhay na may kalakasan, buhay na may kasaganaan, buhay na may kapayapaan, kasi namumuhay po tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Ayan po, kaya patuloy po natin ilaan ang buhay natin sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang walang hanggang kasiyahan. Ibibigay ng Panginoon ang walang hanggang kagalakan, walang hanggang kagalakan mula sa Panginoon. Mararanasan lang po yan ng mga totoong naglilingkod sa Panginoon. Mararanasan po yan ang mga totoong namumuhay ng matuwid. Iyan po ang ipaparanas sa atin ng Panginoon. Ipaparanas po sa atin yung mga pagpapala na walang hanggang sapat kalagyan para sa atin. Mapapatalon ka, mapapaiyak ka, mga sorpresa na ibibigay sa iyo ng Panginoon kasi ikaw ay totoo na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy lang po tayo maglingkod sa Diyos. Ang Panginoon po ay punong-puno po ng pag-asa. Punong-puno po ng pagpapala. Punong-puno po ng pag-ibig mula sa Panginoon. Mga kapatid, pakanaisip po lang natin na ang salita ng Diyos isabuhay, ipamuhay po natin ito habang tayo ay nabubuhay sa mundo na ating ginagalawan. Amen. Patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon. Ayan, kaya po, ang taong matuwid po kahit dumaranas ng mga pagsubok, hindi nabibigo. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay napakalaki. Ang Diyos natin ay napakayaman. Wala nang hihigit pa sa Panginoon. Wala siyang katulad. Tandaan po natin, tayo na mga anak ng Diyos, hinihintay lang tayo ng Panginoon. Gustong-gustong makita ang Diyos na tayo ay laging mainit sa paglilingkod sa Diyos. Gustong-gusto ng Panginoon, lagi tayong excited sa lahat ng gawain ng Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon, laging nakikita ang bawat isa sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Gustong-gusto ng Panginoon, lagi mo siyang purihin, pasalamatan, sambahin, manalig, manampalataya, magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Hinahanap ng Diyos sa atin. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. Kaya po tayo po na narito ngayong umaga, mapalad po tayo. Mapalad po tayo dahil sa puso natin, laging nasa puso ang salita ng Diyos. Lagi tayong excited pagpunta sa church. Sabado pa lang, prepared ka na. Pinagplansya mo na ang ating pananamit. Yung tithes and offering, nakapukod na kaagad yan. Dapat ganyan ang Kristiyano bago pumunta ng church. Alam mo, sa ginagawa po natin, nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos, mga kapatid. Sabado pa lang, prepared ka na. Excited ka na sa araw ng linggo para siya ay purihin, pasalamatan, dakilain ang kanyang pangalan, pasalamatan sa buong isang linggo na iningatan ka ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po na lagi natin i-appreciate ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya, i-appreciate kung ano ang nararanasan mo araw-araw. Ipagpasalamat mo sa Panginoon yan. Ipagpasalamat po natin sa Diyos. Dahil ang Panginoon lang po ang may hawak ng ating buhay. Siya lang po ang nakakaalam ng buhay natin. Paano mo ikaw backslider na isang Kristiyano?
Biglang dumating ang Panginoon, saan ka? Impyerno ka. Automatic po yun. Maliban kung ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, nag-aagaw ang buhay mo, langit ang tungo. Pero kapag po, kaya po, alam nyo, kaya napakahirap po na tayo ay maging yung puso natin ay laging masama. Kaya po kung anong laman ng puso natin, yun ang ginagawa natin. Pero ang laman ng puso at isipan mo ay puro kalugod-lugod sa Panginoon, yan din po ang bunga. Yan din po ang bunga na ginagawa natin. Puro kabutihan mula sa Panginoon. Kaya po ang encourage ko po ngayong umaga. Gusto ko lang pong i-recap ang ating pinag-aralan ngayong umaga. Ayan, God is a good to righteous people. Ayan, ang kabutihan ng Diyos sa matuwid na tao. Sa atin po ang 2 points, the righteous person will not fail. Ang matuwid na tao ay kailanman na hindi nabibigo. Yan. Second point, God is pleased with the righteous people. Nalulugod ang Diyos sa bawat taong matuwid. Kaya po ang encourage ko po sa inyo, patuloy lang po natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Patuloy po natin sundin kung ano ang bulong sa iyo ng Panginoon. Patuloy lang po tayong mamuhay ng matuwid. Patuloy po tayo ng mamuhay ng may kalinisan, katuwiran sa Panginoon. Patuloy po tayong mamuhay ng may kalinisan sa ating mga puso. Always humble heart sa Panginoon. Tayo po tayong lahat sa ating pong pagtatapos. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Na minsan pa, Panginoon, na pag-aralan namin, O Diyos, sa iyong mga buhay, totoo at salita, Panginoon. Na kaya, Panginoon, baguhin ang buhay namin. Lord, ang dalangin ko, Ama, sa aming pinag-aralan ngayong umaga, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, maging matuwid ang aming pamumuhay sa iyo, Ama. Lord, patuloy, Panginoon, na mayroon kaming kalinisan sa aming mga puso. Patuloy, Panginoon, kami, O Lord, sa mapagpakumbabang loob, Panginoon, sa iyo, sa kapwa namin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na yung mga salita sa umagang ito, O Diyos. Lord, ipamuhay namin ito, Ama. Isabuhay namin ito, O Diyos. Mag-manifest sa buhay namin, Panginoon. Patuloy na gumalaw, kumilos, baguhin mo ang buhay namin, Panginoon. Upang, O Diyos, kami ay karapat-dapat na totoong anak mo. Upang kami ay karapat-dapat na mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, salamat, Lord, sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga anak mo sa umagang ito. Ang buong kongregasyon, Panginoon, manatili, O Diyos, ang mga salita mo sa puso't isip kaluluwa nila, Panginoon. Ang mga salita mo, Panginoon, ay manatili po, Panginoon, mag-imbak sa puso namin upang kami, O Diyos, ay iyong kaluguran, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. May pagkakataon pa kami, Panginoon, iayos ang buhay namin, Panginoon. Meron pa kami pagkakataon, Panginoon, ibigay, ilaan ang lahat ng buhay namin para sa iyo, Diyos. Salamat po, Ama. Salamat, Lord. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, ngayong umaga, na nagbigay ng inspirasyon, nagbigay lakas kung kami nanghihina, Panginoon. Nandiyan yan yung habang, biyaya, pagmamahal, patuloy mong ibibigay, ilalaan sa mga anak mo na narito ngayong umaga. Salamat po, Diyos. Patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng pusong mapagpakumbabang loob, pusong maunawain, pusong mapagtanggap sa lahat ng mga salita mo, pusong matuwid, Panginoon, kung ano ang nais na mga salita mo sa umagang ito, bukas na bukas aming mga puso upang tanggapin ang mga buhay, salita, makapangyarihan na kayang baguhin ng buhay
buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat, Lord. Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba, parangal, pagdakila, nilalaan namin sa iyo, Diyos. Parangal, Panginoon. Parangal. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. For a great God. Hallelujah. Yes. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri po sa salamat. In Jesus' name.